Magandang umaga po. Welcome po sa ating prayer covenant ngayong umaga. Sige po, samahan niyo po ako sa maikling panalangin bago tayo magpasimula sa ating maikling devotion. Mapagpala naming Ama, pinupuri at pinapasalamatan ka po namin ngayong umaga. Salamat sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Gayon din sa panibagong lakas na aming magagamit sa buong maghapon. Dalangin ko po na nasamahan mo kami sa mga sandaling ito habang kami ay nakikinig ng iyong mga salita. Nawa po ay maunawaan namin ang nais mong ipabatid sa amin ngayong umaga. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So, ang atin pong scripture ngayong umaga ay matatagpuan sa aklat ni Juan, Kabanata 6, mga talatang 25 hanggang 35. At samahan niyo po akong basahin ito sa Magandang Balita Biblia. Nang makita nila si Jesus sa ibayan ng lawa, siya'y tinanong nila, "Guro, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng Diyos, sapagkat pinapakita ng Diyos, Ama, na siya ang may ganitong karapatan. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos, sumampalataya kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus, ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit. Sabi nila, sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan." Sumagot sila, "Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito." Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." So, sa atin pong binasa, may 3 bagay lang po akong gustong i-share sa inyo. So, maikling background lang po. Yung verse po na binasa natin ay, yan po yung sumunod na mga nangyari matapos po pakainin ni Jesus ang mahigit 5,000 tao na nakatagpo niya. At pagkatapos po doon ay sinundan siya. Pero alam po ni Jesus kung ano yung tunay na dahilan bakit siya sinundan ng mga tao. So, sinabi po dyan, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita nyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. So, sa verse pong ito, nais pong ipaintindi ng Panginoon sa atin, ipakita sa atin na, una po, wag po puro pansamantalang bagay yung habulin natin o hanapin natin sa Kanya. Gusto ng mga tao ng tinapay para po sila ay mabusog, makakain. Ayan po yung dahilan kung bakit siya sinundan. At kung ihahalin tulad naman po natin ito sa ating mga buhay, ngayon sa kasalukuyan, minsan, hinahanap lang natin siya, lumalapit lamang po tayo sa Kanya kapag may kailangan tayo. Halimbawa na lang po, need natin ng pera, may kailangan po natin ng pera or kaginhawaan sa buhay.
lumalapit po tayo sa Kanya kasi gusto natin ng tagumpay or mga iba't ibang pangangailangan. Alam po natin na lahat ng mga yan ay pangangailangan. Pero lahat din po ng yan ay panandalian lang mawawala sa atin. Sabi po sa binasa natin, huwag kayong magsikap para sa pagkain nasisira. Ibig sabihin po, huwag nating ibuhos ang lahat ng oras natin o lahat ng lakas natin sa mga bagay na hindi naman magtatagal o magtatagal ng habang buhay. So, pangalawang pong bagay na gusto kong share sa inyo is simple lang ang gusto ng Diyos para sa atin. Ayan po ay maniwala tayo kay Jesus. Nagtanong ang mga tao, sabi po sa verse, ano ba ang dapat naming gawin para mapasaya ang Diyos? Akala nila mahaba yung listahan na sasabihin ni Jesus or listahan ng mga utos. Pero simple lang po yung sagot ni Jesus dun sa binasa natin. Ayan po ay sumampalataya kayo sa sinugo niya. Ibig pong sabihin niyan, pagkatiwalaan po natin si Jesus, ating mga buhay, ang kanyang nag-iisang anak, ang kanyang sinugo. Maniwala po tayo sa kanya. Maniwala tayo na siya ay totoo at patuloy po tayong umasa sa kanya. Maganda man o maayos yung kalagayan natin or mahirap man yung kalagayan na meron tayo, patuloy po natin siyang pagkatiwalaan. At patuloy po tayong sumampalataya sa Kanya na magiging maayos po ang lahat sa ating mga buhay. At pangatlo po na gusto kong ipabatid sa inyo na si Jesus po ang tunay na tinapay ng buhay. Humingi ang mga tao ng isa pang himala, tulad ng pagbibigay ng Diyos ng mana sa Israel noon. Pero sinabi po ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Tulad po ng tinapay na nagpapalakas ng ating mga katawan, si Jesus din po ang nagpapalakas sa ating kaluluwa, sa ating mga kaluluwa. Siya ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan, kagalakan, lakas, direksyon sa buhay. Sa mga bagay na hindi kayang, yan po yung mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera o ng kahit ano pa man. Kay Jesus, lamang po natin yan makukuha. At siya lamang po ang makapagbigay niyan sa atin. Sinabi din po ni Jesus na ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom. Po, ibig sabihin po nito, siya lang at wala nang iba ang kayang magpuno sa mga bagay na kulang sa atin. Na kulang sa mga buhay natin. Mga bagay na ninanais ng puso natin. Hindi tayo dapat mangamba dahil kapag lumapit tayo sa Kanya, kailanman hindi na tayo magugutom o mauuhaw. Bagkos, patuloy niya tayong bubusugin. Mapa-physical man po yan o spiritual. Dahil siya po ang tunay na tinapay ng buhay. Kaya po, sana wag nating unahin yung mga bagay na panandalian lamang. Wag natin yung palaging hingin sa Kanya. Alamin natin kung sino yung palagi nating pipiliin. Hanga din po natin palagi na piliin siya, na makilala siya. Patuloy po tayong magtiwala kay Jesus na kaya niyang gawin yung lahat ng bagay, imposible man or hindi. Dahil si Jesus po, kapag may Jesus po tayo sa ating mga buhay, sapat na po siya para tugunan yung mga pangangailangan natin. Hayaan po natin na punuin niya tayo at iparanas niya
sa atin ang kalwalatian na kaya niyang ibigay para sa mga buhay natin. At sa pamamagitan po ni Jesus, patuloy po nating makita yung tunay na kapayapaan at kasiyahan sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa salita mo na ipabatid sa amin ngayong umaga. Tulungan mo po kaming hindi mag-focus sa mga bagay na nakikita namin dito sa mundo, sa mga bagay na binibigay ng mundo sa amin. Tulungan mo kami na hanapin ka, patuloy kang hanapin sa buhay namin. Paalala mo po palagi sa amin na wag lamang kaming humingi ng mga bagay na magbe-benefit po, Panginoon, sa amin. Bagkus, tulungan mo po kaming mas lalong mapalapit sa iyo, lumalim yung pananampalataya namin sa iyo, at patuloy ka naming mas makilala, Panginoon, sa buhay namin. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa iyo sa kahit na anong sitwasyon ang kinakaharap namin sa aming mga buhay. Panginoon, alam namin na ang buhay namin ay mas magiging makabuluhan kapag kinilala ka namin at isinama ka namin sa aming mga buhay. Alam po namin, Panginoon, na ikaw lamang ang tunay na tinapay ng buhay na magbibigay sa amin ng patuloy na lakas. Kaya Panginoon, palagi mo kaming samahan at palagi mo ipaalala sa amin na kailangan ka namin sa aming mga buhay. Palagi mo pong punuin ang aming mga puso araw-araw. Dalangin ko din po na patuloy mo kaming ingatan at gabayan sa araw-araw naming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa buhay na patuloy mong pinapahiram sa amin. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po.